Ngayon naiintindihan ko na kung bakit may mga taong ayaw umuwi. Dati, hindi ko maintindihan yon. Kasi para sa akin, ang bahay ang pahingahan, ang bahay ang comfort place. Pero ngayon, iba na. Kasi pag uwi ko, wala ka na. Wala nang naghahanda ng kape at pagkain. Wala nang makikinig sa mga kwento ko. Wala nang magkukwento tungkol sa araw niya. Wala nang tatawag sa akin ng Han. At alam mo kung ano yung pinakamahirap? Hindi yung katahimikan, kundi yung pagiging sanay ko sa presensya mo. Kasi sa loob ng maraming taon, ikaw ang kasama ko sa bawat pag-uwi. May CKD man, may dialysis man, o may kidney transplant man. Basta, andyan ka lang. At ngayon, sa tuwing lalabas ako at uuwi, pagbukas ko ng pinto, wala na yung taong gusto kong makita. Wala na akong ginugulat pag-uwi. Wala na akong sasalubungin ng yakap at halik. Wala na akong tatawaging, Han, asan ka? At wala na akong kukwentuhan ng, alam mo ba yung nangyari sa akin ngayong araw? At doon ko naintindihan kung bakit may mga taong mas gustong magtagal sa trabaho o magtagal sa labas ng bahay o maglibang ng maglibang. Kasi minsan, hindi mo iniiwasan yung bahay. Ang iniiwasan mo, yung pakiramdam ng pagkawala pagdating mo doon. Pero kahit masakit, umuuwi pa rin ako. Kasi dito pa rin nakatira ang mga alaala natin. Dito pa rin nakasabit ang mga pangarap natin. At dito pa rin kita pinakamalapit na nararamdaman. Pero alam mo kung ano yung weird, Han? Ang hirap umalis ng bahay. Dahil pakiramdam ko, mas malalayo ako sa'yo kapag may pupuntahan ako. Pero ang hirap-hirap din palang umuwi. Dahil alam kong wala na akong uuwian. Wala na akong yayakapin. Wala na akong tatawaging Han. Wala na akong kakwentuhan tungkol sa araw ko. Kaya ngayon, naiintindihan ko na kung bakit may mga taong ayaw umuwi.